Nilinaw ngayon ng Philippine National Police ang iilang mga bagay na di umano'y pinupuslit sa loob ng KOJC compound kaugnay sa paghahanap sa founder nito na si Apollo Kibuloy. Si Jason Amisola ng PTV Davao sa sentro ng Balita Live. Pagpasok ng blue box, concrete cutting saw at metal detector, ilan lamang yan sa di umano'y pinapasok ng mga pulis sa loob ng KOJC compound dito sa Davao City. Pero paglilinaw ng PNP, ang mga gamit na ipinapapasok sa loob ng compound ay ang mga gamit na makakatulong sa patuloy na paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa isinagawang presser, nanindigan ng PNP na magpapatuloy pa rin ang kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasama nitong akusado. Sa ika-6 na araw ng operasyon, patuloy naman ang pagdating ng reinforcement ng PNP personnel sa pagbabantay sa Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Davao City. Ayon sa PNP, sumusunod sila sa legal procedures sa lahat ng operasyon. Bagamat hindi sinabi ng mga otoridad ang laman ng blue box na ipinasok sa KOJC compound, siguro nilang parte iyon sa kanilang ginagawang operasyon. Nasa discretion na umano ng ground commander ito. Sa ngayon, nasa mahigit kumulang 2,000 na mga PNP personnel na ang dumadaan sa shifting na nakadeploy sa nasabing compound. Hindi man kinumpirma ng PNP kung may intervention na mula sa militar, pero sinabi ng Special Task Group Canon Alpha na may mga ahensya ang mas may kapasidad sa ginagawa nila ngayon. Sigurado pa rin sila na nasa loob pa rin ng compound si Pastor Apollo Kibuloy na nakumpirma na may underground facility sa loob din ng KOJC compound. Patuloy din hinahanap sa ngayon ang entry o lagusan papunta sa nasabing underground facility. As pertain to that, again, these are part of operational information. Kung nakikita na observe natin that is true na mayroong pinapasok, it is the call of the ground commander again. And revealing kung ano yung kanilang specific na ginagawa. Again, I'll go back to my statement that this will jeopardize yung ginagawa nilang activity doon sa loob. What is important is our personnel, particularly the ground commander, is observing the legal procedures. Sa datos mula sa PNP, nasa 29 na mga PNP personnel na ang kanilang binigyan ng first aid matapos magtamo ng sugat sa ginawang implementasyon ng warrant of arrest doon sa compound ng KOJC, habang may 2 naman na mga miyembro ng KOJC ang kanilang tinulungan at binigyan ng first aid matapos rin magtamo dahil nagtamo ng sugat dahil sa kanilang resistance upon the implementation ng nasabing warrant. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City. Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Jason Amisola.